Tunghayan natin ang mga balita sa nakalipas na weekend. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal noong Sabado sa Department of Justice. Ang vice-alkalde ay nahuli ng mga tauhan ng anti-illegal drugs group sa Cotabato Airport noong Huwebes matapos makitaan ng shabu at matataas na kalibre ng armas. Si Vice Mayor Sabal ay iniimbestigahan din ng mga pulis sa posibleng kaugnayan nito sa Davao bombing noong September 2. Kasalukuyang nakakulong ang mga ito sa AIDJ sa Camp Crame. Matatandaang si Vice Mayor Sabal ay kabilang sa listahan ng narco-politician ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsagawa ng medical at dental mission ang Mechanized Infantry Division ng Philippine Army sa isang Aita community sa Sitio Manabayukan, Barangay O'Donnell, Capas, Tarlac noong nakaraang Sabado. Katuwang ang 105th Haribon Group ng AFP Reserved Command. Mahigit 200 katutubong Aita ang napagkalooban ng libreng medical, dental, optical check-up at libreng gamot. Binigyan rin ng school supplies ang mga batang Aita na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Samantala, nagdulot ng 2 kilometrong traffic jam ang tumagilid na 18-wheel truck sa Sablan Benguet noong Sabado ng hapon matapos umanong mawala ng preno. Dahil sa haba ng sasakyan, naukupa nito ang magkabilang lane ng kalsada. Nagtamo ng gasgas sa kamay ang driver ng truck na agad namang isinugod sa ospital. Ito na ang ika-4 na aksidenteng nangyari sa lugar ngayong taon. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Dontogan, Baguio City. Kinilala ang suspect na si Gerald De Guzman, 19 anyos. Nakumpiska kay De Guzman ang isang sachet ng shabu at 500 pisong buy-bust money. Kabilang ang suspect sa drug personality watch list ng Police Station 10 at isa rin ito sa mga sumukong drug personality noong nakaraang Hulyo. Balita naman sa labas ng bansa, 5 ang sugatan matapos gumuho ang isang tulay sa Southern China kahapon. Naganap ang insidente habang dinidismantle ang tulay. 3 naman sa mga trabahador dito ang nawawala. 4 na Iraqi civilian ang nasawi habang nasa 11 sibilyan naman ang nasaktan matapos ang suicide attack sa downtown Baghdad. Ayon sa ulat, pinasabog ng isang suicide bomber ang suot nitong explosive belt sa bus stop sa Alay area kung saan nagtitipon ang mga security member. Inako naman ng Islamic State ang naganap na pagsabog.